Magandang umaga po, Pastor Alan po, para sa ating morning devotion na i-share sa inyo ngayon ang John chapter 6 verses 18 to 20. Lumakas ang hangin, lumaki ang alon. Nang makasagwa na sila na may 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, papalapit sa bangka, at sila'y natakot. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Ako ito." Ito po ang isang tagpuusan. Pagkatapos po ng isang gawain mapaghimala ang ating Panginoon, makain po siya ng napakaraming libo-libo tao. Ay ninais niya po ng kanyang mga apostol ay pumunta sa dako sa Capernaum, sa kabila ho ng dagat. At kinailangan pong karoon ng sumakay ng bangka. Pero hindi po siya sumama. At habang po ang mga apostol na kanyang mga alagad ay nasa gitna ng dagat, ay bigla po nagkaroon ng bagyo. At napakalakas ng hangin, napakalakas ng alon. Dito, ang mga tinaguriang veteranong mangingisda ay natakot sa kanilang buhay. Matapos na makita nila ang mga himalang ginawa ng ating Panginoon Jesus, dito tunay pong nasubukan ang kanyang tunay na paniniwala at pananampalataya sa ating Panginoon. Nakalimutan nilang lahat ng mga himala at ngayon sila'y takot na takot. Pero sa kabila po ng lahat ng kanilang takot, nakita nila may naglalakad. At ang naglalakad na ito, walang iba kundi ating Panginoon Jesus. Pero sa halip na sila ay sidla ng takot. Akala nga nila sa ibang pagkakasulat, akala nila ito. Ngunit mabilis na ating Panginoon Jesus ay sumigaw at sinabi, "Ako ito, huwag kayong matakot." Meron tayong maaaring aral na makuha sa kwentong ito na nais na ating Panginoon Jesus, tayong lahat ay mayroon pong mapulot na katotohanan. Una, makikita po natin na we all face storms in life. Maaari rin to tayo magkaroon ng mga bagyo sa buhay natin. Kita mo po yan sa verses 17 to 18 kung saan sila mismo ay pinapunta at sa gitna ng kailang pinuntahan, nakaramdam po sila ng bagyo. Itong bagyo ito marahil po ay sa kwento ay isang natural na bagyo, pero sa ating buhay maaari po tayong lahat ay may kanya-kanyang bagyo na dadaanan sa ating buhay. Wala akong exempted dito. Marahil bagyo sa ating relationship, bagyo sa ating personal, bagyo sa ating buhay. Lahat po tayo dadanas dito. Wala po tayong masasabi na ang isang Kristiyano hindi dadanas. Sila nga po, dili na ninais ang ating Panginoon pa nagsabing punta ron. Pero sadyang mayroon pong nakahandang pagsubok ang ating Panginoon sa kanila. Kikita niyo po na talagang gusto nilang ng Panginoon subukin at makilala ng mga apostol niya ang kanilang kalagayan sa kanilang pananampalataya. Totoong naniniwala sila sa ating Panginoon. Hindi lang ho tayo going to face storms in life. Itong maganda. We are not alone in the midst of the storm. Kikita niyo po sa gitna ng kanilang takot at pinagdadaan ng bagyo, nakita nila ang Panginoon nandun. Hindi ho sila pinabayaan ng Diyos. Makikita niyo po na bago pa man nila maramdaman ng tunay na pagkatakot, sumigaw na ang Panginoon, "Ako ito. Huwag kayong matatakot." Sa verses 19 and 20, makikita niyo po ilang kilometro lang na lumakad at nandun ang Panginoon. Siguro kitang-kita ng Panginoon na kanilang pagpanik, ang kanilang takot, pero alam ng Diyos na ang takot na ito ang dadala sa kanila ng pagpapatunay na talagang kailangan nila ang Panginoon palagi sa buhay. So we are not alone kung tayo pipipagyo sa buhay natin na pinagdadaanan. At ang lahat ng ating pagdadaanan, nandyan lang ho ang ating Panginoon. At sabi niya po sa ating, "Huwag kang matakot. Ako ito. Ako ang iyong Panginoon at hindi kita pababayaan." Sinabi naman po niya, "I will never forsake you. I will never abandon you." Hindi lang we're not alone. Kundi ang ating Panginoon, number 3 po, Jesus is all powerful. Makikita niyo po sa kwentong ito, binasa niyo po ng buo. Pagkatapos niya pong lumulan sa bangka na tumigil ang bagyo. Merong nga hong kwento na siya ay sumigaw at sinabing, "Tigil,
tumigil nga ang bagyo at sila ay nagsabi na sino ito na maging ang bagyo sinusunod siya. So ang ating Panginoon ay makapangyarihan. Ano mo kung bagyong darating sa atin ngayon, siya lang ho ang ating alam. Kaya ng Panginoon. Walang mas lalakas pa sa pangyarihan ng Diyos kaysa sa bagyo na darating sa atin. At pang-apat, hindi lang ho we going to face storm in life. We're not alone facing the storm, and Jesus is all-powerful. Ito pong gusto ko, all storm ends. Hindi ko mas maganda yun. Salamat na lang po lahat ng bagay may katusan at natatapos. Maging ang bagyo po natin sa buhay na ating pinagdadaanan, matatapos din po yan. Yan lang po ay isang paraan ng Diyos para mapatunayan natin kung sino talaga sa iyo sa ating buhay. Kung dadaanan niyo po uli ang mga kwento, ang Panginoong Jesus ay nagpakain ng 5,000 mahigit at marami pang himala, at ang laging naririnig niya sa kanyang mga alagad ay siya isang guro, siya isang rabbi, siya isang mapaghimala, pero hindi niya narinig na salitang siya ang Panginoon na tunay na anak ng Diyos. Dito patutunayan niya na siya nga anak ng Diyos. At yun nga ang binanggit nila, makita nila maging ang bagyo tumigil. At ang sa kanilang sinabi, kayo nga ang Panginoon at ang anak ng Diyos. Storm will end. Huwag kayong mag-alala. Matatapos din po yan. Kilalanin lang po natin na ang Diyos natin at kapangyarihan na ang Panginoong Jesus ay lagi natin kasama. Hindi po natin maiiwasan ng bagyo, pero sa gitna ng bagyo, sasamahan naman tayo ng ating Panginoon. Tanda po natin, ang ating Panginoon is always in control. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, maraming pong salamat. Anong bagyong dumating ngayon at darating pa sa buhay, alam namin kayo'y nandyan. Kayo laging in control sa lahat ng bagay at hindi mo kami pababayaan. Sana sa lahat ng bagyong dumarating sa aming buhay, matutunan namin na magtiwala at kilalanin ka sa aming buhay. Sana ito'y magpalago ng aming pananampalataya. Salamat po ng marami. Pagpalain sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming pong salamat. Sana ipagpalain po kayo ngayong araw.